The Senate Impeachment Court has wrapped up its 10th day of trial, with the prosecution beginning to present evidence on Article 1 of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Let's get a recap of today's trial with mobile journalist Amy Atienza, who's reporting live from the Senate. Amy, go ahead. Yes, Cheska, katatapos nga lang ng ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, and we have heard the presentation of the prosecution with regards to the two subpoenaed witnesses from the Land Bank branch. So, narinig natin kanina, unang witness si Violeta Constantino mula sa Land Bank show, kung saan nga na isaad niya rito na yung proseso kung paano nga ba ginawa yung encashment ng around 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Nakikita natin dito doon sa nangyaring trial na itong 125 million pesos na dated on 4 checks ay merong unusual na sinasabi na laki ng halaga kumpara doon sa usual na transactions nga na natatanggap ng bangko. Ang nakwento kasi dito, ito daw 125 million pesos ay around 6 times higher than the average transaction na nakukuha ng bangko, kung saan 20 million pesos lang yung average transactions doon sa bangko iyon. Habang doon naman sa second witness, unusual din daw ang nangyaring laki doon sa encashment na hinihiling ng Department of Education noong panahon na secretary pa itong si Vice President Sara Duterte, dahil 37.5 million pesos on 3 checks ang naging encashment request nitong Department of Education doon nga sa Land Bank DepEd branch naman. So yun yung tinitingnan ngayon at nakita din ng prosecution pagdating sa kanilang presentation at sa pagsisimula nga nitong presentasyon nila sa Article number 1 on confidential funds. Cheska? Amy, there was a discussion a while ago on unusual and suspicious. Ano yung naging konteksto ng diskusyon na ito? Cheska, kanina nga kasi ay sinasabi ng mga tumestigo dito kanina na unusual yung transactions. Pero nililinaw din kasi ng ilan sa mga senator judges natin dito sa impeachment court kung suspicious nga ba ito. Pero ang naging paglilinaw dyan ay may kaibahan daw kasi itong unusual pati na rin suspicious. Kapag sinabi kasi daw na unusual, Cheska, kakaiba lang naman pero hindi masasabi na suspicious kasi according din doon sa flag transactions, ang suspicious ay yung kahinahinala or kaduda-duda. For example na lang din, nung nagdaang Justice Committee hearing, meron kasing nakapaloob doon na may withdrawal na 1 peso, 29 times na ginawa doon sa bangko ni Vice President Sara Duterte. So yun yung mga example ng suspicious transactions. Pero para doon sa end ng mga witnesses para sa araw na ito ay nasasabi lang naman nila na unusual dahil nga doon sa laki ng halaga ng pera na in-encash nitong Office of the Vice President pati na rin ng Department of Education. They also discussed the manner in which the money left the banks. Kung anong klaseng bags, kung anong exits ang dinaanan. Could you provide more information, Amy? Yes, Cheska, dito naman sa mga impormasyon na nakuha din natin pagdating doon sa paglabas mismo ng pera mula sa mga bangko. Nabanggit kasi dito ni witness Violeta Constantino na meron nga daw gym bags kung saan doon nilagay mismo yung 125 million pesos. And actually, Cheska, ito daw yung medyo tricky for the end of the prosecution dahil nga this coincides with the affidavit submitted by Ramil Madriaga, kung saan nabanggit din mismo ni Ramil Madriaga na may 4 na duffel bags, malalaking bags na kanyang ibinigay o binahagi sa Department of Education, maging sa Office of the Ombudsman at doon sa isang resto bar sa May Morato sa Quezon City noong same date, December 20, 2022. So yun yung mga ibinahagi dito mismo ng witness na patuloy pa rin nung inaaral ng prosekusyon pagdating nga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. And then, Amy, the defense chose not to cross-examine both witnesses, no? May naging explanation ba sila kung bakit? Yes, Cheska, dahil nga narinig natin doon kanina sa trial na itong term na unusual kasi yung parang naging sensation
for the whole duration of the day. Nabanggit ni Defense spokesperson Attorney Michael Poa na medyo petty na nga raw din ang patulan itong klase ng statement, and para naman sa kanila nirerespeto pa rin naman yung naging examination na ginawa nga ng prosecution, pero they need not expound more on that term of unusual dahil dadating din naman yung kanilang tsansa or yung opportunity nila para nga ipresenta din yung kanilang mismong documents na kinakailangan at pieces of evidence para nga doon naman sa article number 1, pero later on pa natin makikita yan. All right, Amy, before we let you go, who is next on the witness stand? Yes, Jessica, narinig na rin natin kanina yung ilan sa mga ipinasabina ng prosecution pagdating nga dito sa confidential funds. Kabilang dyan si Roderick Wamil, kasama din yung current state auditor ng Commission on Audit para nga sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit ng Commission on Audit. So, yun yung dalawa sa mga pinatawag. At bukod pa dyan, syempre, narinig na rin natin na pinapatawag si Marivic Pareja mula sa Legislative Bureau naman ng House of Representatives para lang din makita yung records dito ng confidential funds. Pero ang cruciality din doon, ang essentiality ng pagpapatawag din dito ay para nga daw mabuo na rin yung auditing aspect ng confidential funds at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. As per the pacing, Cheska, hindi pa nila masasagot ito, pero magkakaroon naman daw talaga yan ng progress as days go in this impeachment court. All right, thank you for those updates, mobile journalist Amy Atienza.